Ayun, magandang araw po. Ang video po natin ngayon ay ang pag-deliver po natin ng motor sa Victoria, Tarlac, no? Ayan po yung i-deliver nating motor. Yan pong dinadrive po ni Master Ricky. Ayan yung 300 Rally po. Ayan po ang ating i-deliver kay Sir George, no? Ayan po. Ayan na. Dito na po tayo dadaan. Ayan po ang ating 300 Rally, no? Dodge 300 Rally. Tingnan nyo naman si Master Ricky. Oh! Ha ha ha. Ayan po si Master Ricky, kabisado po kasi niya yan. Kung tutuusin, kung height lang po ang pag-uusapan, mas matangkad tayo kay Master Ricky, kaya lang mas gamay po niya kasi ang mga ganyan, yung parang mga enduro type yan, mga gamay po niya yan, kaya siya yung pinadrive ko. Napakatikas po ng 300 Rally. Nung nasa showroom siya, hindi mo pa siya ma-appreciate Oh, tingnan mo nga naman kung sa bagay kasi anong tawag dito, na pormahan na po kasi yan meron na po yan na handlebar riser, kaya tingnan mo matikas na si Pare Ricky. Ang gandang tingnan. Oh, grabe. Ganda. Oo. Ayos. Ang 300 Rally po sikat sa Europe, na pinang-titrail po nila yan. Talagang kilalang kilala po na pinang-titrail yan, no, sa European country. Kaya po yung bumili natin, no, na si Sir is foreigner siya. So meron na siyang ibang motor, kaya lang nung nalaman nga niya po na may Dodge dito, ayun, kumuha po siya. Actually, yung una niyang motor, kung alam nga lang niya daw na may Dodge dito sa Pilipinas, bumili na siya Kaya po napaka ganda po niya. Tingnan nyo naman katikas. Ano po yan nilowered pa po yan ng konti. Yung harapan po niya siguro nasa 1 inch. Tapos pinalambot po yung kanyang likuran. Ayan. Tingnan nyo naman katikas ang motor. Ang sabi po ng iba na siguro hindi ko naman po sure, na mainit daw sa paa ang 300 Rally. So sabi ko naman normal po yan, kasi sa mga dirt bike na ganyan
parang nakasulong po kung mapapansin nyo. Ayan, yung paa natin, di ba yung sports bike, nakaganon yung paa mo, nakalukot yung tuhod mo. Tapos sa mga ganito naman, napakalayo po ng footrest niya sa makina. Unlike po yan, yung dirt bike po, talagang nasa nakalusong po yung footrest niya. So yung makina po niya malapit talaga, malapit po sa malapit po sa makina, no? Kaya mainit po talaga siya, lalo na kung magta-traffic, talagang mainit. Tapos sasabayan pa po niyan na pagka bumuga na po yung bumuga na yung fan niya, yung radiator fan, ayun, talagang na siya, iinit na siya talaga. Si sir po yung bumili, matangkad po siya kasi ako nasa 5'7", siya po nasa 5'9", kaya abot na po niya. Yun lang naman po yung medyo kay rally, no? Medyo pumipili po siya ng height, no? Aminado tayo doon, hindi po siya masyadong friendly para sa mga Pilipino, no? Yung height niya, yung seat height po niya. Actually ako 5'7" nga po ako, talagang hirap sobra. Siguro magagamit ko lang siya pagka biyahe, tapos wala nang hinto-hinto, yun pwede. Pero kung meron, mahirap. Ganun po siya kataas. Makikita natin ngayon yung farm ni Sir Alfred. Napaka down to earth po ng tao na to. Kumbaga sa kanya parang basic, ang gusto niya basic lang na buhay ba. Ayaw niya ng komplikado. Ito po yung hindi ko alam kung bypass ang tawag dito, basta dike. So hindi na po tayo dadaan sa mga traffic dito sa Tarlac City. So malalampasan mo na yung SM, yung mga mall, yan, malalampasan mo. Ganda ng ano nyo, oh, di ba? Ganda ng suspension niya. Kapag ito in-open pipe mo pa, napakalakas. Kaya lang si Sir,
yung nakabili po, mukhang ano, ayaw niya ng maingay. Si sir po ay more than 70 years old na, but still can drive a motorcycle, even adventure bike, and yan, ganyan na enduro type of bike. Ang plano nga po niya is ano since meron siyang farm, ang plano niya is parang gagawa siya ng mga obstacle, yon na mini trail sa lupa niya. Kaya sabi ko, kagandang idea yan sir, ka ako nga sa kanya. Kaya ayun, anong ano na to, diretso pa, okay. Ganda din naman pala yung ano, kalsada dito. Kaya lang syempre, since bypass lang siya, makitid. Sayang naman ito, nadadaanan pala siya ng truck, kaya medyo sira-sira na ng konti. Pero malaking ginhawa pala dito. Ngayon pa lang po kasi tayo dumaan, yun sumisenyas na si Master Ricky, nakakita lang ng buhangin ano naman kasi talaga to, hindi yung parang ako na naglalakas-lakas lang ng loob. Si Master Ricky talaga pong nakakaintindi naman talaga siya sa trail. Ang daming lubak. Pagka maliit kang motor dun, Mio, nako po, para mo nang tinawag si Ding. Alam niyo, si Ding, Ding ang bato, sabay lipad, patay. Ayun lusot natin, Tarihi na. Di ba ka-forma niya yan ang 300 rally. Tingnan niyo si Parigi diba? Rock and roll. Dito po sa Victoria, meron din pong karinderya dito na kilala sa Papaitan. Yan, marami po, dinarayo po ng mga karatig bayan po yan, para matikman ang kanilang papaitan. 100
plus po ang order, pero sulit talaga. Pang dalawang tao, sabi mo ng 130 ka mo, tapos pang dalawang tao, not bad. So malalaman natin kay Master Ricky mamaya kung gaano katindi ito. Nakakasabay eh. Oh. Lakas. Tsaka makita nyo no, yung tindig niya. Sa bagay si sir, yung bumili po niyan eh, maselan sa motor. Pero napili po tayo na pagkatiwalaan. Actually napili pala yung brand na hawak natin, no, na pagkatiwalaan. Ganda ng tindig eh. Diba, sabi ko nga po sa inyo, nag-XR din naman tayo, pero hindi mahuhuli yung tindig nito. Napaka basic lang po ng design niya. Sabagay yung mga enduro type of bike hindi masyadong ano sa design eh, since dapat minimal lang yung ano niya, yung bearings niya, kasi prone siya sa tatama, tutumba, dahil nga usually pinagte-trail nila to, kaya good siya. Tapos ano, yung stock pipe niya, no? Ganda. Maganda po yung ano niya, tunog parang hindi naman siya naka-open pipe, pero parang ayun, no, naririnig niyo parang naka-muffler na siya. Sa bagay siguro naninibago lang ako dahil yung XR ko is 200cc lang. Kasi is 300cc, kaya Flex. Video na. Sige, dalan. Ganda.
Yung performance na lang yan ang itatanong natin mamaya kung kumusta naman, kasi looks wala na tayong check na yon, kumbaga. Titingnan na lang natin yan, ay tatanungin na lang natin yan kung kumusta yung suspension niya sa mga ganitong type of bike, kasi dyan napaka-importante na yung suspension niya. Hindi pwedeng maporma lang siya tapos hindi reliable yung suspension niya. Kasi siyempre ina-expect mo naka off-road ka, di ba? Tapos yung suspension mo medyo matigas, so dapat hindi. Hagdanan mo ko. Dito sa north, south, east, yan sa eastern part ng Tarlac. Ito naman po yung unang bayan after ng Tarlac City, ang Victoria. Ang Victoria naman po ay kadikit ang Nueva Ecija. Victoria na po ito, pero wala pa tayo sa bayan. Pero si sir, yung pong bumili ng malapit na po, malapit lang daw sila sa bayan, which is Balayan. So far, yung suspension niya sa likod mukhang maganda. Ang iano na lang natin yan, yung suspension niya sa harap. Si XR kasi iba. Suspension sa harap ni XR, pagka pumreno ka dun, talagang parang yung gulong mo pinako talaga sa semento eh. Ganon talaga. Talagang yung stopping power kanya. Pero yung likod sa nakikita ko okay naman, kasi doon sa mga lubak kanina kita ko naglalaro siya talaga ng maganda. Tsaka kahapon nasakyan na rin naman po natin siya.
Ganda na yung suspension niya. Kaya mamaya tatanungin natin si Master Ricky. Siya po yung mag akala ko malapit na tayo sa bayan kanina. Malayo pa pala. Yung kanina na nakita natin na tulapas kanya bypass road din. Galing. Pagka yan nabuo na yan nationwide, no? Lahat ng biyahe mo hindi ka na dumadaan ng proper. Ito sure ball na ito kasi may nakita na ako na 1 kilometer Victoria. Uso pa yung mga ganyan dito. Dito na po tayo sa bayan ng Victoria. Lokal ng Victoria, distrito ng Tarlac City, Tarlac. Ganun yung naririnig ko na tambutso. Ganito eh. Para na siyang naka-muffler. Etong daan po na to papuntang La Paz. Sa paano ba yun? Sketch ng bahay ni Sir medyo malapit na tayo. Barangay Cruz before Tulay kanan before Tulay.
Available po ang Dodge Rally 300 in color blue, black, at saka po yellow. Yan. Tapos yung rim niya may hap-hap. Ayan, napaka-suwabe. Layo pa rin para sa bayan. Akala ko naman malapit na. Ayun, so tapos na po natin na i-deliver. Thank you very much, sir, for your accommodation. Thank you, Sir Alfred, for the brewed coffee, just like coffee from Starbucks. Rock and roll, very good. Nakalabas na po tayo. So maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta. Hanggang sa muli po, salamat.